Alright. Nagbago tuloy ako ng alright. Mahatid daw kasi ako mag-English, kaya alright mga dong mga day. Anyway, okay, so mag-react tayo sa taas ng gasolina ngayon. So, i-compare natin ang government management ng Indonesia sa Pilipinas pagdating sa fuel management. Government management ng fuel ng Indonesia. Indonesia and Philippines. May basher ako dito sa Okay, so pag-usapan natin ang paano ba i-manage ng Indonesia ang presyo ng kanilang petrolyo at versus sa Pilipinas. Okay. Dito sa Indonesia, government regulated ang fuel. Ibig sabihin po, ang nagmamanage ng kabuuan pagdating sa mga presyo and all ay gobyerno, and at the same time, mayroong sariling kumpanya o state-owned company ang gobyerno dito sa Indonesia. Ang tawag ay Pertamina. Hindi lahat na, kumbaga para siyang gasoline station, hindi lahat ng gasolina dyan sa Pertamina ay under doon sa price control ng government. May mga specific type of gasoline, mga Pertalite, mga ganon. Ang key feature ng management nila dito ay fuel subsidy system. So, binibili ng gobyerno ang sobrang presyo. So, gobyerno ang nagbabayad sobrang presyo para ang bibili ng mga tao ay sapat lang o tamang presyo lang. At the good thing about that, hindi ko alam kung kukonsider yung good thing, pero exclusive lang, pag sinabing subsidy system dito, exclusive lang po yun sa mga lokal. Okay? Ibig sabihin, Indonesian ka. So, kung ikaw ay expat, foreigner, hindi ka eligible doon sa subsidized fuel. Paano nila ginagawa ito? So, fixed or controlled price. Halimbawa, tumaas sa world market ang presyo. So, hindi agad tumataas ang presyo for the consumer. Kasi sinasalo ng gobyerno ang difference nito. Gumagamit sila ng targeting system. Kanina, public transport, small businesses, lower income groups. Plus, alam nyo yung national ID dito, gamit na gamit. Sa Pilipinas, di ba, parang wala lang. Burado na nga mukha ko sa national ID ko. Tagal ko nakuha. So, ngayon, kailangan mo yun para makakuha ka ng QR code. Kasi digital system sila dito. So, yung pangalan mo, i-register mo, yung vehicle mo, i-register mo. So, every time na nagkakarga ka, i-scan nila yun. Mga iba, binobote and all. Tapos, ang daming kinakarga. So, hindi kontrolado ng Pilipinas yun. Dito, maximum liter sa isang araw. So, nakokontrol nila. Sa isang tao, let's say, alam nila kung ilang beses ka na nagpakarga, gaano karami ng pinakarga mo. So, naiiwasan dito yung hoarding. Government pays the difference. So, may system para hindi maabuso. Okay. So, paano naman sa Pilipinas? So, basically sa Pilipinas ay deregulated fuel system. Nakabase sa mga private companies ang presyo na naka-anchor naman sa global price o global oil prices. So, kumbaga talagang pag sinabi ng world market na tumaas, talagang mararamdaman agad ng consumer na mataas, gagaya nangyayari ngayon. Walang direct fuel subsidy, katulad dito sa Indonesia. May mga aid tayo, Yung may 5,000 para sa mga public utility and all. Pero yung sinasabi na, yung mismong presyo talaga, walang ganun sa Pilipinas. Maraming cash assistance kasi, syempre, alam na this. Pwede bang gayahin ng Pilipinas ang Indonesia? Yes, but siguro there are challenges. So, pwede na lang gawin ang targeted fuel subsidy. So, yun nga, yung public transport and all. Yung ginagawa din naman nila yun. Kaya, tawag doon, cash assistance, cash allowance, ganon. Kaya lang, di ba, prone sa corruption and all. Digital monitoring system, siguro kung kaya, since pinapatronize na naman natin ang mga QR code, mga digital na yan. So, basically, may iwasan ng abuso and makakarating lang sa tamang beneficiaries. And partial price control siguro,
hindi kailangan totally controlled. Siguro, price ceiling during crisis. Kasi dito sa Pilipinas, pag nagkakaroon ng problema, tsaka lang gagawa ng batas. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! So, nangyayari, napoprolong ang agony ng tao. So, bago na maramdaman ng tulong, bugbog sarado ka na. Pala mukha nyo! Let's be real. Hindi ganun kadali gawin sa Pilipinas because limited government budget. Di totoo yan. Risk ng corruption Mas magaling ang kamay ko dyan. or misuse. And dependent sa imported oil. So karamihan kasi ng ating mga oil dyan galing sa ibang planeta pa. Kaya di talaga natin makontrol ang presyo. Parang may naamoy ako hindi maganda. What can we learn? Indonesia shows na kaya gawing affordable ang fuel. Philippines naman shows how free market system works. Kahit sino pwede bumili no? Pero mabigat sa consumers pag tumataas ang presyo. Number one na apektuhan, consumer. Baka pwedeng gawing hybrid. Konting control, konting market freedom, something like that. Siguro, sa dami ng matatalino sa gobyerno, siguro naman, di ba? So ikaw, ano tingin mo? Should the Philippines adapt a fuel subsidy system like Indonesia? Comment.